What made you move into sexy role? Ikaw yung unang makakaalam nito. I was young that time fresh na fresh. Magigising ako kasi ginagawa niya yun. And he prefers doing it alone. Instead rather of doing than it with you. They have to be motivated. Hindi dahil sa babae, but para sa sarili nila. Siyang yung fantasy niya kasi is, oo. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito tayo ngayon sa Tritone Studios at maraming salamat sa management kong Tritone Entertainment. At syempre Pikutin Perfume ni Tio Bray, alam nyo na yan. Available yan sa TikTok, Shopee, Facebook. Abangan ngayong 6/6 sale. Syempre alam nyo na mangyayari doon. Madami kaming freebies na ibibigay at syempre discounted rates din. At biggest shoutout kay Miss Janice ng Rope PH. Kung gusto nyo naman ng mag-wellness, ayusin yung yung health nyo, pumunta kayo sa may Pioneer Center. So, andun yung pinaka-facility nila. And sa mga gusto nitong content na to, huwag kalimutang mag-subscribe. Help us reach 1 million subscribers. Mapapakinggan din sa kotse at maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment, nagse-share. Nakakatulong po ito sa channel natin. At syempre ngayon, napaka-special ng episode natin dahil 1 year in the making tong episode na to. Sobrang napaka-busy tong natin, guest natin ngayon. Kasi aside sa pagiging Viva Max actress niya, busy rin siya sa pagdi-DJ. Actually, isa siya sa mga pinakamagandang DJ na makikita mo dito sa buong Pilipinas. At galing siya sa Cebu. Papakilala ko na walang iba kundi si DJ Sky Gonzaga. Yan. Hello sa inyong lahat. Hello sa ating mga viewers. Yan. Si DJ Sky ba ngayon? Unang tanong ngayon. Ano ba siya ngayon? Ilang taon na? 23 years old. 23 years. Ang daming masyashock niyan. Oo. For sure. 23. Mukha naman, believable. Believable. Okay talaga naman. ha? Oo, believable. Ano pa rin, kumbaga, siguro dahil iba nga yung lahi mo. Kaya medyo mas pero believable, 23. Okay. Single taken? Single. Nako. Grabe. Gaano katagal single si Sky? Magto 2 years na din. Magto 2 years na. Okay. If you don't mind, yung previous mo, okay. Bakit nagtagal? Parang may anong nangyari? Anong natutunan mo doon sa previous mo? Marami Kasi I came from a 4-year relationship. So long-term talaga. Since I was 17. Wow. Yes. So parang sobrang lakas ng impact niya sa akin yung breakup na yon. Kaya I choose to be single muna. So first boyfriend? Hindi naman siya first boyfriend, pero matatawag ko siyang first serious relationship. Okay. So prior to that, walang mga fling, walang whatever, wala? Wala. Okay. So walang nanliligaw ngayon kay DJ Sky? Imposibleng wala. Meron naman, pero parang hindi pa ako ready for that. Hindi pa ready, okay. So kay DJ Sky, ano ang magpapa-ready sa kanya? Anong tipong lalaki ang magpapa-ready sa kanya sa relationship? Pag nakita kong talagang seryoso, yung hindi pinapanood yung movies ko. Okay. Yung hindi niya kayang panoorin. Yung hindi siya natetempt panoorin before maging kami. Yung ganun. It's hard, diba? Kasi curious ka as lalaki. Or maybe yung friends mo rin. Manonood. Oo. Manonood yung friends niya, susulsulan siya. Pwedeng ganun. So ikaw ba? Di ba? Parang panoorin mo na. Ito. Ganun. Pero ikaw ba nakakaano ka ng like for example how do you feel about it? Like for example, may nanliligaw sa'yo ngayon. How do you feel? Kasi syempre sexy star ka na. How do you feel about men approaching you? Meron bang fear na shit, napanood na ako nito. Baka ito lang ang gusto niya. Or baka... Yeah, actually part na yan sa pagiging sexy star natin Like, we have this fear na baka yung gusto ng tao is, you know what I mean? Wambam, like, thank you, gusto ma'am. lang yung intimate moments. Not because he really likes you for who you are. So, yun yung parang fear namin as a Viva Max artist. So ngayon, madaming ganun. Oo, halos lahat. For sure. Kasi if you're looking for a serious relationship, dapat hindi lang nagmamatter yung intimate moments. What matter the most is kung sino ka.
Kung talagang gusto ka talaga ng tao. Totoo. Diba? Okay. Pero ikaw, Sky, kasi yung pagdi-DJ mo, okay na okay ka na eh. What made you move into sexy roles? Ano nangyari? Gusto ko marinig nila yung kwento. Alam mo, Tio Bray, isa to sa mga, ikaw yung unang makakaalam neto. Kung what's the reason bakit ako nag-Viva Max. My ex is addicted into watching pornography. Oh. Yes. So we're together for 4 years na na-witness ko yun. Okay. And he's also watching Viva Max that Okay. time that we're together. Sino mga pinapanood niyo nun? Sina Angeli? Oo. Sina Rob? Siyempre, oo. Okay. Oh. Yan sila. So, parang I have this insecurity na parang nasasaktan ako whenever nanonood siya. For sure, maraming makaka-relate na babae. Like yung mga in a relationship na they are not open na yung partner nila ay nagfa-fantasize ng iba. Like, meron kasi siyang, yung fantasy niya kasi is yung nanonood siya ng porn. Okay. And actually, okay lang naman sa akin, Tio Bray, na manood siya. Pero we can do it together. Pero siya kasi, since I was young that time, Oh. gusto niya i-preserve yung pagka-inosente ko. So, ayaw niya yun. Gusto niya na siya lang. So, nakikita ko yun. Like, for example, natutulog kami. Magigising ako kasi ginagawa niya yun. Like, he's doing it alone. And he prefers doing it alone. Instead Rather of doing than- it with you. Yeah. Okay. Ano yung mga na-witness mo sa addiction? Kasi bago yan ikaw ang first time ko narinig na mayroong so I want to expound on it. Yung porn addiction, ano yung, alam ko na naman, may sasabihin din ako, pero ibig sabihin, ano yung mga experiences mo? Like yung yung masasakit na experiences mo na yung boyfriend mo addict sa porn? Ano yung mga nakita mo sa behavior niya? Kasi I think, Tio Bray, bakit mas prefer niya yung porn? Kasi yung imagination niya tumatakbo eh. Sa akin kasi, reality, yung love making talaga. Alam mo yun? Like, magkaiba kasi yung love at lust eh. Yung sa akin, mahal ko yung tao. That's why we're doing it. Pero siya kasi, hindi niya nagagawa yun. Kasi, yung fantasy niya, hindi love making. Ang ba? Oo, yung mga ganon, wild. Oo. Wild. Most of the time, nanonood siya ng mga threesome. Yun yung mga pinapanood niya. So, hindi siya makaka-relate sa akin nun. Okay. So, parang hindi siya nato-turn on. Hindi na siya nato-turn on sa akin. So umabot sa ganun. Yes. And imagine, hindi mo masasabing, kasi nalulosyang ako. Kasi I was young that time eh. Fresh na fresh. Diba? So I Okay. was 17 when we're together. And witness ko na yon for years. So hindi na siya, sorry for the word, pero hindi na siya tinitikman. Ganon? Natitigas. Pero sometimes he prefers doing it alone rather than with me. Natitigasan siya pero parang mas gusto niyang gawin niyang alone. Like mas marami, for example, in 1 week, in span of 1 week, a normal couple na bago lang kayo, ginagawa niyo yun every day. Thrice a day, di ba? Minsan. Di ba? Pero sa kanya, siguro in 1 week, we do it once. Pero he do it every day. He do it alone every day. Ganito once? Naku po, puta. So I Diba? know there's something wrong. So talagang ganun pala talaga nangyayari sa first time kong marinig yan na yung pag sobrang na-addict na sa na nawawala na sa reality. Kasi yun nga sinisira niyan alam ko minamanhid niyan yung mo. Yung like for example, ang sa porn, ang akala ng mga lalaki yung ganito, okay yan. Pero hindi masarap yun. Ito yung 'di ba? Yung madami siyang mali. 'Di ba? Tapos yung size. To be honest, ito yung mga narinig kong niyan, yung sobrang laki ng mga nakikita mo sa porn, abnormality yun. Hindi siya yung nag-aano sa normal. Yeah. So nagkakaroon ka ng ibang expectations about So ano pa yung pinakamasakit na, yun yung dahilan bakit ka nag-split up? Dahil dun sa addiction niya sa porn. Number 1 talaga yung addiction. Kasi kung sa amin dalawa, okay kami. Masaya kami, nagkakaintindihan kami. Pero yun yung weakness niya. And Okay. mahirap yun. Kaya sabi ko nga sa kanya, sana naging addict ka na lang. Kasi pwede kitang iparehab eh. Pero yung addiction mo sa panonood ng porn,
Di ko alam kung kaya ko ba siyang, alam mo, I can't stop it. I don't know if I can stop it. Kasi lahat hindi kaya eh. Like to the point na, for example, ito one time, Tio Bray, I'm having fun with my friends. Nagpi-picture taking kami sa phone ko. Pag uwi ko sa bahay, syempre natulog kami. I saw him, tinitingnan yung mga pictures namin ng mga friends ko. And he's doing it. Kasi even though nakadamit ka, yung paningin niya, nakahubad ka. Ganon siya kalala. Okay. So ayaw niyang gawin sa'yo. Mas gusto niya magganon. Yeah. Can you imagine? My friends are wearing clothes. Proper clothes. Okay. Pero sa sobrang wild ng imagination niya, yung nakikita niya, nakahubad na. Okay. Ganon kalala. Nag-ano ba siya? Nag-seek ba siya ng help? Nag-ano ba siya na, okay, babaguhin ko to? Nag-effort ba siya sa'yo? Wala kasi akong father figure. Wala akong brother. So hindi ko alam na merong mga ganyang sa lalaki. Kasi sabi niya sa akin, no, this is normal. You don't know kasi wala kang father, wala kang brother. So yun yung pambato niya sa akin palagi. Tsaka may point daw talaga na hindi ka na titisan sa normal eh. Kasi yung paggaganon may grip din yun eh. Hindi naman yun talagang yung ang FF hindi naman ganun talaga kasikip. Minsan na sobrang so madami siyang sinisira niya. Oo, sinisira niya yung yung arousal mo, yung sexual mo. Yun. So paano siya mag-act? I mean, ano yung pag nahuhuli mo, anong sinasabi mo? Pag nahuli ko siya, sinasabi niya na sa akin na, alam mo, ang OA mo, this is normal. So yun yung parang tumatak sa utak ko na, normal lang yun. Pero iniisip ko, kung normal to, ba't ako nasasaktan ng ganito? Bakit feel ko mali to? Oh. Yung ganun. So palagi siyang nanonood ng Viva Max that time. And I don't know na nag-i-exist pala tong ganitong movies. Diba? Okay. I was just 17 years old that time. I don't know anything. Kasi I came from a very religious family. I'm a Seventh-day Adventist. And nag-graduate ako sa Seventh-day Adventist school since I was elementary to high school. So I'm not open-minded. Okay. So paano, okay, ngayon na, nalaman mo na, paano? Pumunta ka ng Maynila? Paano? So, naisip ko na pag naging Viva Max ba ako, parang mata-turn on ba siya sa akin kasi napapanood niya na ako. Oh, shit. Oo. Okay. So, ganun. Anong ginawa mo? So yun, sinabihan ko siya, kung hindi mo isa-stop yan, mag-Viva Max ako. Kasi may mga nag-o-offer na sa akin eh. May mga nag-o-offer na sa akin. Dun? Oo, sa Cebu. So nakilala ko si Dwayne. Si Dwayne ay assistant ng manager ko ngayon. Okay. Assistant siya before ng manager ko. So talent scout siya from Cebu. And friend siya ng ex ko. Okay. Kaya nung nakita niya yung story ng ex ko na magkasama, sabi niya, ayaw mo bang pakilala ko sa amo ko, yung girlfriend mo? At first, hindi naman namin alam na Viva Max pala yun. Okay. And then he started to, messaging me, and then sinasabi niya, baka gusto mo mag-Viva Max, ganun. So at that time, of course, I was 17 years old. So sabi ko, ay, hindi pwede. Hindi ko na-imagine yung self ko na gagawin yung mga ganitong bagay. Okay. Kasi I know I'm not that wild Okay. enough. Okay. So, naghintay ka maging 18? Naghintay ako hanggang maging 21. Okay. So, 3 years. 21. Magdo 2 years na ako sa Viva eh. Okay. So, pumunta ka ng Manila? O dinala ka nila from doon? The moment na naghiwalay pa kasi kami, nag-sign muna ako dito kasi ang sabi ni Boss Vic, ang gusto ko talaga i-apply sa Viva is yung pagiging DJ ko. Like for example, merong mga events yung Viva, they hire me as a DJ. So yun yung purpose ko at first. Pero nandun na sa utak, in the back of my mind, andun na sa utak ko na pwede ako maging Viva Max. And I think na pag pumasok ako sa ganitong industry, I will make him happy. So, ibig sabihin, hiwalay na kayo, mahal mo pa rin siya, gusto mo pa rin... Hindi pa kami naghiwalay nung nag-sign ako. Oh, okay. Pero hindi pa ako tumatanggap ng movies. Okay. So, nung nag-sign ka, anong sabi niya? Wala siya, hindi niya ako pinigilan. Alright. Hindi niya ako pinigilan, so alam ko na okay siya. Okay. Alam ko na yun yung mga fantasy niya.
Alright. Okay. Tapos, what made you break up with him? When did you decide na parang okay, parang hindi na tama to ah? Actually, Tio Bray, nag-aantay na lang ako ng perfect time talaga. Kasi tanggap ko na eh, nang bababae siya. Kasi nga hindi siya nasasatisfy. So tanggap ko na sa sarili ko na babaero siya, na hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero I'm holding back kasi nga mahal ko yung tao eh. Alright. Mahal ko siya and okay kami everyday. Wala akong naging problema sa attitude. Okay kami lahat. It's just, yun lang talaga yung pagkukulang niya. Yun yung kahinaan niya as lalaki. Okay. So grabe no, yung pala talaga yung maano sa mga lalaki ngayon yung sobrang ganon na ano rin yung okay. So ngayon knowing what you know right now, knowing what you've learned, anong klaseng lalaki ngayon ang magugustuhan mo? Yung lalaking kayang labanan yung ganun. Okay. Yung last. Yung hindi niya panonoorin, no? Sinabi mo kanina, ano pa? Oo. So yung kayang labanan, yun yung pinaka-importante sa akin eh. Actually, pinakamahirap yun na alam ko. demonyo ng lalaki. Yung Kaya last. nga, I preferred not to be in a relationship muna kasi wala pa akong nahanap eh. Okay. And then after, ano pa? So naman yun yung number 1. Number 2 ko talaga is financially stable. Okay. Kasi mahirap eh. Madami, as a couple, marami kayong magiging problema if you're not financially stable. But that doesn't mean na nagre-rely ako sa pera mo. I'm a very hardworking woman. Obviously. So, yung pera mo, we should share it together, but that doesn't mean na kukunin ko yan lahat. Lahat yan sa akin. Dapat meron kang para sa'yo at meron kang para sa atin. Ganon. Tama naman yun. So money is important to you. Oo, it's very important talaga. Kasi part na yan ng adulthood natin eh. Okay. Pagiging adult, dapat meron ka talaga niyan. Anong masasabi mo dun sa mga tao nagsasabi, ano ba yan? Mukhang pera naman. Lagi na lang pera na naman. Mga ganyan, yung mga sad boy. Actually, naiintindihan ko naman yung mga sad boy eh. Kasi wala silang motivation. Sa totoo lang. They have to be motivated. Hindi dahil sa babae. But para sa sarili nila. Dapat marunong silang kumita ng pera. Kasi dapat ang lalaki provider talaga, di ba? Omsim. So, dapat napoprovide mo yung needs nyo as couple. Okay. Yun lang naman nagmamatter sa akin eh. Yung needs dapat napoprovide mo. Hindi yung mga gusto ko. For example, gusto kong bumili ng luxury bag, it's on me. Kasi hindi yung needs eh. Pero actually, pati nga yun, dapat siya eh. Gift. Yung kasi nakita ko sa tatay ko eh. That's so good. ako parang, yun din yung never niya pinagastos nanay ko. Nakita ko. For me, it's a bonus. Although ang nanay ko, mas ahead sa kanya pero never niyang pinagastos. So ako parang, yun din. Siguro nga, yun yung naano ko na parang provider mindset din dapat. Yeah. Ang lalaki talaga dapat magtrabaho, Oo, kasi mas malakas kayo kaysa sa amin eh. Physically. So kailangan, if I can work hard, you should work harder. Okay. So magkano ang kinikita ng lalaki? For example, monthly na dapat? Ano ba yung lifestyle mo? Yun yung una kong itatanong. Ano ba yung lifestyle mo? Kasi kung hindi mo nababayaran kung anong lifestyle mo, that means hindi ka pa ready na magdagdag pa ng isa. Diba? But if you can and you think you can double it, then have a girlfriend. Ganyan eh. Depende yan sa lifestyle mo at kung sino ang girlfriend mo. Okay. So like, any amount? Magkano? What For do you me, think realistically? Sa lifestyle ko, and pipiliin kong lifestyle ng boyfriend ko, I think in 1 month, mga 300,000 in a month. Workable. We can do, mag-out of the country or here in the Philippines. If you want to have a, adventurous, happy, Comfortable. and comfortable relationship, dapat meron kayong ganun na amount talaga. At Totoo. ito-target nyo yun. That doesn't mean na Together ba to o siya? Siya lang? sa sarili Okay. niya yan. Okay. Tama. Okay. Magandang naman yun. Maluwag yun. Yung 300. Although, hindi para sa akin hindi siya safe. Ang safe na at least sa akin na 1M. A month? Yun yung
Okay, di ba? Middle class nga. Middle class yun eh. Upper middle yun eh. Wala ka pa dun sa rich. Eh yung middle, delikado. Ikaw nagbabayad para sa mahirap. Ikaw nagbabayad para dun sa mayaman. True. So pag nagka-pandemic pa, mahirap ka. Oo, wala Bababa ka kang lang isang level. savings. Versus yung mayaman ka, magiging middle class ka lang. Oo. Yeah. Delikado siya. Delikado talaga sa gitna. Kailangan pumili ka ng, for me, pumili ka ng ibang side. Pero gusto ko yung mindset mo about it. Okay, so money is important to you. And then what else sa ugali? Of course, ugali, importante din yan. Pinaka-importante din yung ugali. Kasi, titignan ko kung magka-match ba tayo. Anong ugali ang tinitingnan mo? Number one, gusto ko talaga yung mga humble na lalaki. Ayaw ko yung parang binobroadcast nila kung magkano yung pera. And I'm not really sure if kumikita ba sila ng gano'ng amount. Kung Diba? 18 Maraming lalaki na niya, right, ganun. diba? For sure, marami kang na-encounter na gano'n. Marami. Diba? Well, insecure yung ganun eh. Yun yung, kasi yung totoong secure sa sarili, alam mo na. Hindi na kailangan nakaka-meet na tayo i-broadcast, diba? Nasa energy niya, maramdaman mo na, Yes. okay. So number one, I want a man na humble. Number two, gusto ko talaga yung gentleman. Tapos yung caring sa family. Niya o mo? Sa family niya mismo. Kasi it starts in home, in the house eh. Pag nakikita mo na maayos siya, mabait siya sa mga kapatid niya, sa mama niya, sa papa niya, you know where he came from. Oo, magiging Diba? mabait din siya. Pati sa mga waiter. Oo, mga sa staff. pakikisama sa mga tao, makikita mo naman yun eh. Alright. Ilang taon ang dapat ng mga anong maximum age na halimbawa si Sky bilang 23 years old, ilan ang maximum age na i-date niya? Pinakamatanda siguro, 40. Okay. Naku. Sayang si Tio Bern. Hindi ako 47 na. Sayang. Hindi pa. Wala na. Kawawa naman ako. Pero akala ko nasa 35 ka pa. Oh, yun. Mukha yun lang. Mukha. Oh, umiinom ng dugo. Baby face. Yan. So, hanggang 40. No, stable. Ano yung pinaka red flag na makikita mo? Aside dun sa, okay, ang last, okay. Ano yung red flag na pag nakita mo to, ayoko na. Tayo ako. Madaling ma-discourage sa buhay. Oh. Ayoko yung nag-give up ka agad. Oh. How do you see it? Paano mo makikita kung ano, kung halimbawa nagde-date pa lang kayo, nag-ano, paano mo Simple decisions in life. Makikita mo naman yan na pag madali siyang ma-discourage, wag na lang. Pagod ako, late na ako, wag na lang ako papasok. Oh shit, may ganun ba? Oo, maraming ganun. So pag nakikita ko na madali siyang ma-discourage sa maliliit na bagay, it means mahina siya. Mahina yung loob niya. Totoo. Diba? So you also believe that a woman is attracted to strength. Oo. Kasi doon kami kumukuha sa partner namin. So dapat malakas yung loob mo. Dapat matibay ka. Okay. Kasi ikaw yung sandalan ko. Alright. Kahit yung mga babae, mahina kami emotionally. Madali kaming ma-discourage, diba? Sa hygiene, ano yung tinitingnan mo sa hygiene? Importante din sa akin yung hygiene. Siyempre, basic na yan, diba? Pero ano yung unang ano mo na, shit, ang hygiene nito, ang hindi ito okay. Ano yung tinitingnan mo? Number one, yung ngipin, siyempre. Kissing scenes, diba? Oo. Hindi, wala naman yung eksena, iba yun. Pero yung totoong buhay. Iisip ko na yun. Hindi, may kissing scenes sa mga intimate moments that together. It's part of the diba? So kailangan maayos, walang sira, ganun. Okay. Oo, number one. Number two, yung nails. Nako, mga Diba? kuko nyo, nakaka-infection yan. Ang mga kuko. Oo, diba? Oh, Tapos, gupit. Okay. Diba? Kasi dapat presentable ka. Whenever, syempre nagtatrabaho ka, aalis ka, lalabas ka. Gusto ko minamind din yun ng mga lalaki. How you show up in the world. Oo, how you show up. That doesn't mean maging bongga ka, ganyan. Hindi. Well-groomed. But make sure lang na ilalagaan mo yung sarili mo. Okay. Gym. Of course. Gusto ko sa, malalaki yung katawan. Importante yun. It shows discipline. Diba? Bango. Syempre, dapat mabango. Naku. Diba nakakawala ng stress pag naamoy mo na, mabango. Abay. Parang nawala yung, alam mo yun? Pag magagalit ka, tapos maamoy mo. Sige, mawala yung galit mo, diba? Ang bango Ako. Okay. Speaking of bango, nakaka-elevate ba yan ng kapugian ng lalaki sobra yung bango? Pandaya, magagamit ba siya? Oo.
Oo, halos lahat ng babae gusto sa lalaki yung mabango. Okay. 'Di ba? Alright. Kasi parang pag naamoy mo tapos ang bango, ang linis. 'Di ba? Okay. So ikaw ba, anong tipong pabangong gusto mo? Fresh, woody, o... Nakadepende yan. Kung morning, fresh. Oh, Pero pag gabi, sexy. okay, sexy. Okay. Oo. Dahil dyan, sabi mo, gabi. Dahil papaamoy ko sa'yo to, yan. Okay. Kung Pikutin Harabas, yan, papaamoy ko kay DJ Sky. Tingnan natin kung anong niya, comment niya, yan. Spray mo lang, yan. Ay, oo, pang date night. Diba? Sexy. Pang club. Pang club. Oh, Diba? diba? Bagay Ito na yung bagay. mapapalingon ka. Sinong lalaki yon? Kabay! Naku. Sino yon? Mapapalingon. Oo. Oo, ang bango. So yan ba ang tipong pag naamoy mo talagang magugustuhan mo yung lalaki kahit papaano? Oo, mabango siya. Siya yung parang gusto mong amoy-amoyin talaga. Hindi ka parang gusto mo pang amoy-amoyin. Yeah. Parang ang bango niya. Yeah. Kinilig ako. Super strong. Oo, kinilig ako. Kasi 30%. Ngayon actually, new formulation namin, 48% na. Mataas na. No? So medyo, talaga namin yung bango yung projection. Mas malakas. Pero actually ito, the lumang sample ko yan, mga 30 lang yan, 35. So yan. Anyways, meron akong bagong segment ngayon na gagawin natin. Ang tawag ko dito, red flag, green flag. Magbibigay ako ng qualities ng lalaki and then sasabihin mo kung red flag or green flag. Okay? So unang-una, lalaki na hindi ka ini-introduce sa friends niya after 3 months. Red flag, syempre. Red flag, bakit? Syempre, una-unang tao na ipapakilala mo yung girlfriend mo or kahit na sino. Di ba sa friends talaga magsa-start yun? Di ba? So, dapat ipakilala ka na niya. Oo, what's the reason? There's a reason behind it kung hindi mo siya ipapakilala. Okay. Gaano ba katagal, tingin mo, bilang babae, gaano katagal? Yun ang walang rule eh. Gaano katagal bago kanya ipakilala sa friends niya? Pinakamatagal na siguro yung 1 month. Oh, tama. I agree. Kasi ako, pag sobrang excited din ako sa gusto ko na siya ipakilala sa friends ko. Oo. Kasi Kahit gusto mo dating pa lang Kahit dating. Gusto mo kasi yung mga comment din ng friends mo na, hey, okay ba yung girlfriend ko? Mabait ba? Oo, diba? Nako, mahirap yan. Lalaki na laging available sa'yo anytime, kahit 3 a.m. Green flag. Green flag? Yung totoo. Dating pa lang. Dating? Green flag. Gusto ko Green yung flag? parang whenever kailangan kita, andyan ka. Ayoko yung ako yung naghahabol. Okay. Oo. Ayoko yung Talaga ako ba? yung nag-a-adjust. Di ba ang babae? Ayaw nila ng needy. Ayaw nila ng parang tangin. May ginagawa ba sa buhay to? Bakit lagi siyang available? For me, ayoko yung ganun eh. Ayoko yung, wait lang may ginagawa ako. No, unahin mo ko. Oh, grabe! Grabe! Demanding. Demanding ako. Yan. Lalaki na sobrang close sa nanay niya, tinatawagan every single day. Hindi ko masasabing red flag. Hindi ko din masasabing green flag yun. I think it's in the middle. Meron bang ibang color? Diyan. Hindi ko masasabing green flag siya. Hindi ko rin masasabing red flag. Okay. It depends kung gaano ba ang limitations nila. Like, meron ba silang boundaries sa isa't isa? Or wala? Okay. Ano yung sweet spot, tingin mo? Sa pagiging O ganyan. yun, yung pagiging close. ganun niya sa nanay niya. Makikita, di ba sabi ko na gusto ko yung mapagmahal sa pamilya? Tama. Oo. Pero hanggang saan ba? Kung nandyan na ako sa picture. Okay. Oo. Meron pa ba akong space para sa kanya? Or kompleto na yung buhay niya na nandyan yung nanay niya? Iba naman yung nanay. Pero Oo. ibig ko sabihin, pagdating sa bahay, we have to admit, isa lang ang Reyna. Oo. Hindi pwedeng Kaya nga importante yung bumukod kayong dalawa eh. Oo. Pero pag for example in a relationship pa kayo, like hindi pa kayo couple na talaga nagli-live-in, okay lang sa akin yun. Pero once na nagli-live-in na kayo, learn to set boundaries. Pero ikaw, tindi mo 17 years old, live-in. Oo, live-in talaga yun. Grabe. Okay. Umayag ang mama mo? Mahal ko eh. Nag-admit Matigas naman ako tinulo mo, no? Ay, super. Super. Anong zodiac? Give- Anong zodiac? Pisces.
Pisces mga ba? ganun. Oo. Pero Diba? hindi, positive ang Pisces. Hindi yun talaga? ganun. Anong February ka ba? March? February. putang Kaya nga ina. wala talaga sa... Putang ina. Selosa. Sobra. Oo. Anyways, okay. Lalaki na hindi gumagamit ng social media, walang Facebook, walang Instagram. It's a red flag for me. Red flag. Oo. Kasi lahat ngayon nasa social media na, ba't ikaw yung wala? Behind ka ba? Diba? Or may tinataguan. There's a reason bakit wala ka nun. Not unless ma-justify niya talaga na bakit. Okay. Tama. Pero sa akin, red flag din yun eh. Lalaki na laging sinasabi sa'yo na wala kang dapat ipag-alala pero walang detalye. It's a red flag. In the first place, ba't ka nag-aalala? Diba? Oo, Meron ba? Kung nafe-feel mo yun na nag-aalala ka, it means there's something wrong na. Wala Movements nang intuition, kailangan. no? Oo. Nako. No explanation. Okay, galing. Lalaki na mas maraming kaibigan na babae kaysa lalaki. It's a red flag. Okay, bakit? Kasi bakit opposite gender yan eh? Bakit mas marami kaysa sa bading ka ba? Naku. Tatanungin ko if ever. Ganun. Bading ka ba? Or... So, hindi ka naniniwala sa may girl best friend? Meron naman ganun. Pero it's either you're walking with your best friend or childhood best friend mo talaga siya. Like simula nung, let's say, cousin mo. Ganun. Pero hindi Ganung pwede level. yun. Hindi pwede yun. Na, nandito na siya bago pa naging tayo. Hindi pwede yun. It depends on the situation. Kasi yung ex ko dati may best friend naman. Okay. Ako naman, pero dapat yung best friend marunong din dumistansya pag alam. Yeah. Meron best friend niya, pero simula nung nagkakami, like cut off na sila. Like, hindi naman totally cut off. Friends Pero pa rin may sila, but hindi na boundaries. kagaya dati. May boundaries. may boundaries, ganun. Lalaki na hindi sumasagot ng matagal sa messages mo pero online naman siya. Ayun, hindi talaga pwede sa akin yan. Kasi sabi ko nga, dapat ako unahin mo eh. Abay! Hindi pwedeng may iba kang rason. Kahit gaano pa yun ka-importante, dapat ako yung uunahin talaga. Kaya importante passive income na ata yung lalaki na. Oo, na dapat. Kaya nga sa'yo. namimili ako ng nasa ganung level na ng Passive income na, hindi na active income. Ayan. Lalaki na sineseryoso ka agad. Unang date pa lang nagsasalita na ng future. It's a red flag. Okay, why? Kasi nagsasalita ka na ng future, hindi mo pa nga kilala yung tao eh. Okay. Ano Diba? nagpapa-red flag doon? Hindi ba dapat parang, okay, nagsasalita ng future, seryoso tong tao to? Kasi nagmamatter sa'yo yung ngayon. Okay. Like parang gusto kita ngayon. How about the next day? How about next month? Huwag ka munang magsabi na gusto kita dahil sa anong nakikita mo ngayon. We have to prove muna na, alam mo yun, it takes years para makilala mo talaga yung isang tao eh. 'Di ba? So mamaya ka na magsabi na ako na. Kung talagang sure ka na. Yun. Hindi yung parang napaasa ka din kasi Tio Bray, 'di ba? Kung ganun. Na parang Okay. ikaw na talaga yung gusto ko. Pero in the end of the day, Pero you- what if? What if gustong-gusto ka nga talaga? It depends kasi wala pa akong na-encounter Tio Bray na nagsasabi sa akin na ikaw na yung gusto ko tapos hindi nagbe-break up. Okay, so red flag ka sa mga babae yun na Oo. makikita nila na parang ang layo na ng plano. Oo. It's either ganon sila kadali dahil meron silang minamadali. For me pag nagsasabi ka ng mga ganon, nagmamadali ka. Alright. And as women, there's no turning back. Once you're married, you're married. Oo, totoo, diba? totoo. Once you have a kid, you have a kid. Totoo. Ikaw pwede kang mag-back out, ako hindi. Totoo. Diba? Totoo So yan. there's no rush. No. For me, ayoko nun. Ang galing. Natuto ka na sa buhay. Yan. Lalaki na hindi nagagalit kahit kailan. Sobrang cool sa lahat ng bagay. That's impossible. I don't believe that. So, red flag. It's a red flag kasi wala kang logic. Hindi, tsaka wala kang boundaries. Oo, tsaka imposible naman na oo ka lang ng oo, di ba? People pleaser yung jowa mo. Oo, pag ganun. Parang hindi naman pwede na mag-oo lang ako kahit ayaw ko. Turn off yun sa akin kasi parang wala kang, anong tawag dito, Tio Bray? Yung parang wala kang paninindigan na ayaw ko yun. So magagalit ako. Wala kang freedom. Okay. So it's a no-no. Alright. So ito naman, last. Lalaking podcaster, medyo sikat, medyo gwapo, 46 years old, red flag, green flag. Hindi ko masabi.
Paano mo masasabi? Maayos ba siya? Mabait ba siya? Babaero ba siya? Nasa harapan mo. Well, nakikita ko. Sa Parang nakikita mo, marami na tayo nagkikita. Maraming beses na tayo nagkikita. Yes, pero hindi tayo Hindi tayo nakakausap. Oo, masyado Pero busy. never naman kitang nakita na may iba-ibang babae. Kaya so I think you're a green flag. Yan yung mga iniisip nyo sa akin. Di ba? Mukha lang ang- Maaga nga ako umuwi. Nung La Union tayo. Nawala ka agad ako, di ba? 30 minutes. So, yes. bakit? Uwi na ako, tulong. Parang you want to have fun lang na, alam mo yun, gala-gala. But, Sinamahan ko lang yung mga atabs. oo. Na ano. Parang wala pa naman akong nakikitang red flag. Thank you, DJ Sky. Pero balik tayo ngayon sa pagiging sexy star mo. Sa mga eksena mo ba, meron ka bang mga nakaka-eksena na poor hygiene? Meron, usually babae. Oo! Talaga? Like anong poor hygiene? Hindi nagtutoothbrush? Hindi nag-ano? Hindi ko lang alam kasi naka-veneers eh. I think it's because of the teeth. Okay. So, Hindi ako sure. Hindi lang ako sure kung dahil ba sa veneers or hindi lang talaga sila nag-toothbrush. pero yung veneers ba nakakabaho no? May mga nagsasabi sa akin, hindi ako sure kasi meron naman ako mga friends na naka-veneers na hindi naman ganun kabaho. Oo. Alright. So, meron mga Meron. Okay. Meron namang parang, uy, teka lang, ginaganahan masyado. Wala sa lalaki, wala. Kasi Sa lalaki, parang wala. na-intimidate sila sa akin whenever we have that scenes. Hindi ko alam bakit din na parang okay lang ba to? Parang natatakot sila. Tinatakot mo ata kasi Siguro nakaganon ano, ako. Ayusin Hindi, mo alam mo One bakit? take lang to One take lang to Alam mo bakit? Resting bitch face ka eh. Ang dami nagsasabi. Kaya nga lumalapit sila sa akin before yung mga intimate scenes din na okay lang Sky. Yung parang, oo, okay lang. Ano ka ba? Basta gawin na natin kung anong sinasabi ng director. Wag na yung gawa-gawa ka ng sayo. Pero na-try ko yung isa one time. Yung sa Cebu ko. Yung, anong movie ba yun? Yung Bisaya film ko. Tuklas. Papalo-palo siya sa puwet ko. Wala naman yung wala naman yun sa scene. Sabi ko, di ba ako yung wild dito? Parang may palo-palo ka sa puwet. Namumula na yung puwet ko. Sabi ko, tigilan mo yan. Di ba? Kasi susuntukin kita pag hindi mo yan tinigil. So anong Sorry. reaction mo? Anong sinabi mo sa kanya? Siyempre, inayos ko naman yung pagsabi sa kanya na, huy, tigilan mo kaya yung pagbalo-palo mo. Kasi wala naman yan sa script. Tsaka ako yung wild dito, dapat ikaw yung pinapalo ko, hindi yung baliktad. So, hindi ko alam kung na-carried away siya or masyado niyang ginagalingan. meron namang lalaki na pagkatapos sa eksena, nag-text na makita tayo. Labas tayo, nararamdaman mo. Wala naman ganun. Na bumi-breezy, wala. Wala naman ganun. So far, wala. Wala akong na-encounter. Lahat professional yung na ano ko. And lahat kasi, isa kami ng manager. So parang, wag ganun siguro yung manager ko before yung mga intimate moments na wag kayong mag-ano sa artist ko Pero ngayon, paano, ano yung mga, pag nabawa, nag-club ka, nag-ano ka, ano yung mga breezy moves ng mga lalaki na parang amoy mo kagad na ang ina nito, trip makaisa, parang ganon. Yung touchy, number one talaga, yan number one sign yan Sino yung mga touchy, usually? Yung mga lalaki. Okay? Oo. O hawak-hawak. Oo. So hindi ka pwedeng humawak. Parang ganun. Okay. Saan usually Masyadong humahawak? touchy. Parang dito sa likod, dito, alam mo, paakbay-akbay, kahit hindi mo pa naman siya ganun, hindi mo siya kilala talaga. Like Okay. na-meet, for example, na-meet ko lang siya once. So ayoko yung hinahawakan ako. Gusto ko yung magkakilala talaga tayo. Alright. Okay. So parang red flag, di So ba? paano mo how do you do it? How do you establish? Hindi ako lalapit sa'yo. Okay. Ganon, oo. So hindi mo inaano na, uy, ayoko yan. Hindi naman ako nagko-cause ng scene or anything na mag-inarte. Pero hindi na lang ako lalapit sa'yo kasi alam kong napaka-touchy mo. Ganun. Pero sa mga eksena, ano ang restrictions mo? May restrictions ka, di ba? Meron. Ano yung mga restrictions mo? Bawal. Bawal lang talaga hawakan yung private parts. Okay. Boobs, saka... Okay lang yung boobs kasi hindi mo pwedeng tanggalin yun eh. Oo. No licking sa nose. Okay. Bawal sa akin yan. Tapos bawal hawakan yung private part sa baba. Okay. Oo. Yun yung mga... So yun lang yung sinasabi, bawal. prior to starting it.
Okay. Sinasabi talaga namin yun. Kasi ayaw namin na, alam mo yun, makakat yung scenes dahil hindi na pag-usapan. Delay yung ano namin, Alright. shoot. 'Di ba? If ever may mga ganun pa. Yan. No? Pero ito ngayon yan, bago tayo magtapos, meron akong pa-fill in the blanks. Fill in the sa'yo. blanks. Yan. Okay, Saya hindi na nito. ako dyan, pero sige. Diba? Yan. Ano to? 4 letters na word starts with a P. P for palo. For example, o P. Diba? Alam nyo na yan, huwag kayong bastos mag-isip ha. P. So, iano mo lang yan, P. 4 words, okay? Iano mo, fill in the blanks. No? Unang-una. Ang sarap ng P, blank, 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 lalo na pag mainit at matambok. Puto. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Puto. Yan. Ang laki ng P mo, napamahal na ako. Puso. Ay, galing. Galing, 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 galing. Kala nyo kung ano, ha? Ayan. Ang ganda sa pinuntahan namin ng lalaki at... Okay. Ang ganda sa pinuntahan namin, ang lalaki at makapal ang P. Ayun lang. Makapal ang P. Ang ganda sa pinuntahan namin, ang lalaki, ang kakapal ng P. Puno. Galing. Okay, nice. Alright. Ang sarap himasin ng P niyang mabalahibo. Pusa. Ayun, galing. Last. Lagi mong tinatago ang P mo. Ba't ayaw mo ipakita? Ayun, wala na akong P na maisip. Hindi rin. Hindi. 5 na yun Hindi, wholesome to wholesome to. P. Okay, ulitin mo. Lagi mong tinatago ang P mo. Ba't ayaw mo ipakita? Wala na akong maisip. Pera. Kaya pala wala na akong maisip. Yun pinaka-favorite mo eh. Oo nga pera. Yan. Hindi ko naisip yun. Okay. Yan, Mahina ako dun So ako, thank you Miss Sky. Thank you. Dahil sa pag-guest mo dito. Anong social media mo? Saan kanila mapafollow? Gigs mo? Sabihin mo sa kanila. Ayan, so follow me on my IG account, Sky Gonzaga, and also my Facebook account, Sky Gonzaga. And pwede din silang mag-message sa akin directly sa private talks. Ayan, makikita nyo yan sa aking Facebook account, nakapin yan guys. So pwede nyo ako i-message yun kung gusto. Kung may mga katanungan sila, pwede silang mag-chat sa akin doon. Okay. Anong mga pwede nilang itanong doon? Mga ano? Marami, kahit ano. Ano yung mga tinatanong sa'yo usually? Usually, anong kulay ng panty? Weirdo. Oo, mga ganon. Sinasagot mo, hindi? Sinasagot ko, syempre. Kasi gusto ko yung getting to know each other kami doon. Sa aking mga fans, diba? Yan. Tama yan. So ako, thank you sa pagpunta mo dito. Ang saya. Nag-enjoy ako sa Convo. Madami akong natutunan sa'yo. At kung ikaw naman nag-enjoy ka, mag-subscribe ka dito sa channel. Help us reach 1 million subscribers. Available din sa Spotify. Pakinggan nyo sa kotse. Pikutin Perfume nga pala. Huwag nyong kalimutan. Raw PH, kay Miss Janice, maraming salamat. At Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ito si Tio Bray. Kasama ko si DJ Sky. Diba? See you on the next episode. Thank you. Thank you. Sabi nila ako daw ay pabling.